Isa pang halimbawa, yung mga missionary na kahit nahihirapan, ay sobrang focus nila gawin ang pinapagawa ng Diyos sa kanila. Bakit? Meron silang undivided loyalty. Exclusive ang kanilang puso sa Diyos. Si Mary na ibinuhos yung kanyang mamahaling pabango sa Panginoong Hesus na ang halaga nito ay buong salary na sa isang taon. Bakit? Meron siyang pagmamahal sa Panginoong Hesus na walang kahati. Kaya kaibigan, tanong mo ito sa iyong sarili. Ang puso mo ba ay nagmamahal sa Diyos ng walang kaagaw, walang kahati? Sabi sa Psalms 86:11, "Teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart, that I may fear your name." Ang undivided heart ay mayroong buong pagnanasa na sundin ang kalooban ng Diyos. Na-realize ko na yung puso na walang kahati sa Diyos ang magbibigay sa atin ng determinasyon para gawin ang mga pinapagawa sa atin ng Diyos. Ito magbibigay sa iyo ng pagnanasang ibigay yung best mo para sa Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Sobrang focus ka na nagtataka na yung mga tao dahil hindi ka natitinag sa paglilingkod mo sa Diyos. Hindi ka natitinag lumago sa pagmamahal mo sa Diyos at pagmamahal mo sa kapwa. Hindi ka natitinag na maging estudyante ng Diyos. Palagi ka nasasabik matuto. Alam mo na sa araw-araw ay kailangan mo lumago upang maibigay mo ang best mo para sa Diyos. Ang ibig sabihin ng total love ay hindi ka namamangka sa dalawang ilog. Sabi sa mga awit 119:113, "Ipinagtatanim ko sila na may salawahang pag-iisip, ngunit ang iyong kautusan ay iniibig ko." Ang ibig sabihin na may salawahang pag-iisip ay minsan mainit na mainit ka sa Diyos at minsan hindi. Maaaring hindi magandang sirkumstansya ng iyong buhay o maaaring kaya ka maligamgam sa Diyos ay dahil nalulunod ka sa tagumpay sa iyong career o business. Pero at the same time, nakikita ka rin naman paminsan-minsan sa church. Ang sabi sa talata, si David galit sa salawahan ng isip. Pero siya, sabi niya, ay nagmamahal sa kautusan ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang loyalty niya ay nasa Diyos at sa salita nito. Sinusunod niya ito. Kaya nga ibig sabihin, kung ikaw ay may total love at exclusive lang ito sa Diyos, ay hindi ka papayag sa isang transaksyon na taliwas sa kalooban ng Diyos. Mas mahal mo ang Diyos kaysa sa kikitain mo sa maling paraan. Ang total love ay pag-iwas mo rin sa maling katuruan na maaring tinatanim sa iyo. Kahit pa nga ang nagsasabi sa iyo niyan ay ang iyong boss o magulang. Ang undivided heart ay pagputol mo din ng relasyon sa isang tao na nagdadala sa iyo sa kasalanan. Hindi ka papayag na mas pahalagahan mo ang opinyon ng ibang tao kaysa sa sinabi ng Diyos sa iyo. Ang undivided heart ay maaring magdalawang isip ka na sumunod sa Diyos, pero sa bandang huli ay sasabihin mo, "Lord, not my will, but your will be done." Nangangahulugan ito na tatanggihan mo yung mga opportunities na hindi aayon sa paglagong spiritual at sa iyong integrity. Nangangahulugan ito na isasakripisyo mo yung iyong personal na kapakinabangan o comfort para lamang ipatupad ang kalooban ng Diyos. Mangangahulugan ito na maggugugol ka ng mas maraming time para manalangin sa Diyos na ipaunawa sa iyo ang kanyang kalooban. Mangangahulugan ito ng paglayo mo sa mga taong nag-iimpluwensya sa iyo para hindi ka magkaroon ng commitment sa Diyos. Yung undivided heart o total love ay mangangahulugan na magpapatawad ka at magiging gracious para masunod mo ang Diyos. Mas mahal mo ang Diyos kaysa sa iyong sariling karapatan na gumanti. Mangangahulugan din ito ng pagtulong mo sa ibang tao na nangangailangan. Ang puso na nasa Diyos at kumpleto ay mangangahulugan na magkakaroon ka ng tapang na ibahagi ang mabuting balita sa iba. Magkakaroon ka ng tapang na gumawa ng alagad at sumunod sa Diyos. At hindi mo sasabihin, hindi lahat tinawag na mag-disciple. Ang total love ay hindi mo hahayaang maging master mo ang pera. Na-realize ko, ang pera ay isang mapanganib na kakumpetensya ng Diyos sa ating puso. Mapanganib ito sa paraang iisipin mo, hindi mo kailangan ng ibang tao at hindi mo rin kailangan ng Diyos dahil meron kang pera at makukuha mo kung anong gusto mo. Kaya nga kaibigan, mag-ingat ka. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi ka makakapaglingkod sa dalawang Panginoon.
Nagkwento ang isa nating kapatiran tungkol sa kanyang kaibigan na maraming problema. Halos 3 oras itong naglilitanya ng kanyang problema. At alam mo, tinanong niya yung kanyang kaibigan. Sabi niya, kung magdodrawing ka ba ng isang bilog na magre-represent ng iyong buhay, ano yung nasa gitna? Alam mo, nag-isip yung kaibigan niya na may problema. Sabi niya, ang nasa gitna ay syempre problema. After 1 week, ang ating kapatid sa pananampalataya ay pumunta sa ospital para dalawin yung kanyang kapatid na may acute leukemia. Kakatapos palang mag-biopsy ng kanyang kapatid na may lumapit na nurse na nagko-conduct ng survey. Tinanong niya ang may sakit kung meron ba siyang pwedeng maitulong. Alam mo, sabi nung may leukemia, masakit yung gamutan pero hindi siya takot mamatay kasi lilipat lang siya ng tahanan. At sa loob ng 45 minutes ay nakapagbahagi ng mabuting balita yung may sakit sa nurse. Nakita nung kapatid natin na yung kapatid niya na may sakit ay masayang ginagawa ito kahit pa nga alam niyang ang kanyang sakit ay hahantong sa kamatayan. Tapos naalala niya din yung kanyang kaibigan na puno ng problema. Narealize siya na ang kaibahan nila ay yung kaibigan niya na may problema ang nagpupuno at sentro ng puso nito ay problema. Pero yung kapatid niya na may cancer ay ang sentro at nagpupuno ng puso nito ay ang Diyos. Kaibigan, ano ang sentro ng iyong puso? Sino o ano ang nagpupuno nito? Ano ang laman nito na nagiging dahilan para hindi mo maibigay sa Diyos ang buong puso mo na pagmamahal? Number 2, paano natin mamahalin ng Diyos? Hindi lang sa pamamagitan ng total love, kung hindi responsive love. Ang ibig sabihin nito ay pagmamahal na tumutugon, sumusunod o obedient love. Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi napapakita sa pagsasabi ng I love you Lord. Maganda ito pero hindi ito yung ibig sabihin ng pagmamahal sa Diyos. Ang pagmamahal sa Diyos ay kailangan responsive. Ibig sabihin, tutugon ka o susunod ka. Ang ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos na, I love you Lord, pero ayaw mo namang sumunod. At hindi ka nagre-respond sa panawagan niya sa iyo. Hindi mo ito pinagbubulay-bulayan, pinapahalagahan at pinagpaplanuhang sundin. Maaaring sinasabi mo, mahal ko naman si Lord yun lang, medyo alanganin. Kasi yung pinapagawa niya sa akin, nako, parang hindi ko yata kaya. Kaibigan, may kasabihan nga, actions speak louder than words. Naiintindihan ko na mahirap sumunod dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay feel nating sumunod. Pero ang taong merong responsive love ay sisiguraduhin niyang meron na siyang ginagawa patungo sa pagtupad ng pinapagawa ng Diyos sa kanya. At habang kinikilala niya ang Diyos, habang nakikita niya kung gaano siya kamahal ng Diyos, kung gaano katapat ang Diyos sa buhay niya, ay nade-develop palalo ang pagmamahal niya sa Diyos at mas lalo pa siyang gigil na sumunod sa Diyos. Sabi sa 1:14-21, ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko ang siyang nagmamahal sa akin at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya. Ang ganda ng talata na ito, yung tatanggap, yung magre-respond, yung susunod sa mga utos ng Diyos ay sila ang nagmamahal sa Diyos. Ang katunayan ng pagmamahal mo sa Diyos ay hindi yung dami ng na-memorize mong verse, hindi yung dami ng inatenan mong Bible study, hindi yung dami ng I love you doon sa iyong panalangin, o hindi ang katunayan ng pagmamahal mo sa Diyos ay ang pagsunod mo sa Kanya. Responsive love.